O ano po yung real score dito sa ipinagmalaki ng administrasyon ngayon na tulay? Kasi nga po, 'di ba, dapat ngayong araw po yung opening. Ano po yung ano, kasi nakita ko rin po sa press release or post po sa social media po ni Mayor Baste Duterte ukol nga po dito sa Bukana Bridge, Konsyal. Well, alam naman natin na yung dumalaw yung Pangulo dito at nagkaroon siya ng kanyang inspeksyon doon sa Bukana Bridge. And inanunsyo niya, no? Una-una, inangkin niya na legacy project niya. Pangalawa, sinabi niya na bubuksan na daw ito ngayong araw na ito, pitsa 15 ng Disyembre. Yun nga, ewan ko ano nangyari because I did not witness the opening kung ano ba nangyari doon ngayon. But the thing is, kami talaga, nung inanunsyo yan, tinignan namin yung area, hindi pa ata nasisimento. Ewan ko, ang laki ng bahagi ng doon sa may Rojas Avenue na exit papuntang tawag nito, Coastal Road. Hindi pa talaga ganun kakompleto. Marami pang mga dapat gawin. In short, hindi pa talaga tapos ang tulay tapos na. Pero yung dadaanan ng ating mga motorista, particularly doon sa may Rojas Avenue, hindi pa talaga pwede. Sa tingin namin na hindi naman tayo engineer. Pero kung dumaan ka doon a few days ago, tinitignan namin talagang lupa pa ang karamihan doon. So, kaya nga naglabas ng statement ang ating City Mayor, Sebastian Basti Duterte, na mukhang alanganin naman yung inanunsyo, no, ng ating ni Pangulong Marcos na maaari na itong buksan. Baka siguro hindi siya na-brief ng kanyang mga tauhan sa DPWH because I think the Department of Public Works and Highways, alam naman nila yan, no, ang katotohanan at alam nila paano sila tatansyahin. Sa pagkaalam ko, parang Marso pa ata dapat ito bubuksan. Minadali ng Pangulo, ewan ko anong nasa isip niya, bakit niya ginawa yun, na malalagay na naman sa alanganin. At pag binuksan na naman yan, baka naman ang pagbibintangan niya man, ang city na naman yan. Dahil bakit binuksan, hindi pa tapos, na instead maginhawa ang takbo ng trapiko, nagkakaproblema na tuloy. No, ito ay mga bagay na dapat sana hindi na niya sinabi at sana na lang sinabi na lang niya na depende na yan sa DPWH kung kailan ito bubuksan. Pero mukhang nagmamadali nga, inangkin nga niya. At the same time, pinaasa pa niya ang taong bayan that there will be a smooth flow of traffic. So when we were really verifying the current situation, ang sabi may ilang lane lang ang pwedeng buksan, dalawa lang ata supposedly from 4 lanes. So that would be a problem again, no, sa takbo ng trapiko. Instead na maginhawa ang takbo ng traffic, nagkakaroon pa ng problema. Baka mamaya ang iniiwasan natin dito yung safety ng ating mga motorista, no, dahil nga hindi pa nga siya tapos. Ganoon naman talaga, logic dictates naman talaga, hindi naman kasi isipin yan kung ang proyekto hindi pa talaga tapos, hindi pa pwedeng daanan talaga. Tulad na lang itong flyover, hindi pa talaga tapos ang flyover, hindi pa talaga madadaanan yung itaas niyan. Yung sa ilalim pa lang, hindi nga siya fully cemented. May iba doon, gravel pa, lupa pa. So, ganyan ang sitwasyon dyan sa may Rojas. Hindi talaga siya fully tatapos. Kaya nga nagtatanong kami, December, mabubuksan na ito? Talagang kung titignan mo, kahit yung mga tao doon sa palibot, nagsasabi, imposible pa man, hindi pa man pwede agian. Yung mga ganon, ordinary people would say na, parang premature naman yung sinabi ng Pangulo na pwede nang daanan dito. Kasi pag sinabi mong pwede na magagamit, ibig sabihin you can fully utilize the roads. But as you can see, wala talaga, hindi pa pwede. Hindi pa pwedeng daanan ng mga sasakyan na yung talagang sabihin mong magkakaroon ng smooth flow of traffic. There will be, I don't know ano nangyari because I was not there. Iniiwasan ko kanina pa lang nung pumunta ako sa Oyanggurin area sa may diyan sa may downtown, it took me more than an hour, no? It took me more than an hour just umikot lang sa ilang street diyan dahil ewan ko kung yun bang dahilan na nagkaroon ng traffic, no? So sayang ba? Sayang. Dapat na lang inantay na lang yan na mag-anunsyo. Alam naman yan, alam naman ng taga DPWH yan na March pa pwedeng buksan. Wala tayong magagawa. Siguro ang DPWH sabi nila, wala tayong magagawa. Bossing natin na nagsabi. So gawa natin ng paraan. So ewan ko anong resulta nung ginawa ng paraan ngayon kung
instead na nakatulong. Maliban po dun sa nabanggit nyo po na hindi pa tapos yung mismong mga kalsada rin, wala ring street lights at safety and traffic signages along Rojas exit, no, as per Mayor Baste. So pinayagan na itong padaanan. Pero meron po bang parang wala po bang kapangyarihan ang LGU na wag mo nang padaanan? Pwede bang hindi na lang muna padaanan para at least medyo makontrol natin yung traffic? May say po ba sila dito sa bridge na ito? Or dahil hindi pa nga tapos, hindi pa na ito turn over sa kanila, wala pa silang say kung ito ba pwede o hindi, isarado muna, hayaan mo nang tapusin itong mismong tulay? To my mind, it's under the Department of Public Works and Highways. They have full authority over that. What can the city government, to my mind, what can the city government can only suggest, but hindi ata natin pwedeng hadlangan ang utos diyan ng Pangulo or pigilan ang daloy ng trapiko in that area because sila ang mismo nagbigay ng clearance, no? Ang Pangulo mismo, ang kataas-taasang opisyal ng bansa ang nagbigay ng clearance na pwede na itong daanan ngayong December 15. No, kung gugustuhin lang ng ating alkalde, kung gugustuhin lang ng syudad, kung gugustuhin lang ng konseho, hindi pa nga dapat sana pwede yan. Kaya nga hindi kami nakikialam dyan dahil nga hindi pa nga yan tapos. Inunahan niya at pagkatapos ng binisita, siguro nagmayabang na okay na ito. Kasi legacy project daw niya, okay na ito pwedeng daanan. Lingid sa kalaman ng karamihan, hindi pa pala pwede. Talagang totoo naman na hindi pwede. Kahit ngayon, puntahan natin dyan ngayon, talagang hindi pa talaga kumpleto yan. You are just putting the motorist there, maalanganin. Kaya yung nga, wala pang mga safety signages, kulang sa ilaw and all. So, paano mo how can you, I cannot just fathom why it was really opened today, the earliest. Kaya tahimik kami dyan. Kung gugustuhin lang namin, hintayin natin yung talagang tamang panahon. Alam mo, yung coastal road niyan, nagmamadali na tayong magamit na noon, pero hinintay talaga yan ng syudad hanggat sa talagang nagsabi na safe na, kompleto na, pwede na itong daanan, safe na for our motorist and sa ating mga pedestrian na gamitin ito, tsaka pa binuksan yan sa trapiko. Hindi alanganin, hindi tulad ngayon na titignan mo yung kalsada dun sa Mariwas Avenue, talaga hindi pa talaga tapos. Ang dami pang nagtatrabaho. Aside sa mga nagtatrabaho, maraming sasakyan na dadaan kaya gagamitin na, may nagtatrabaho pa doon, nadidisturbo ngayon ang works ng ating mga mga trabahante ng DPWH, and baka may mga pedestrians pang dadaan-daan doon, maglalakad-lakad, they'll put them in harm's way. Yun ang iniiwasan ng ating mayor as the city mayor and as the father of the city. Tinitingnan lang niya ang kapakanan ng ating mga kababayan na hindi madisgrasya at di mapano, no? Dahil nga diyan sa minamadaling pagbukas ng Bocana Bridge going to Rojas Avenue exit.